Tara, real talk tayo. Welcome to the Real Talk Podcast. Relationship tips that work for us. And might work for you. Welcome to the... Real Talk Podcast. So, in this first episode, we're going to talk about how we met each other. Yan. So, paano nga ba tayo nagkakilala? Siguro ako, personally, nakilala kita or nakita kita unang-una sa youth camp. So, we are a part of the community. It's called YFC Youth for Christ. I think that's 2014 or 2015. Back then, ako yung team lead noon, tapos siya yung participant ko. So, Ayun, dati ko lang siya kuya. yes. Kuya is the new trend, di ba? No. Dati ko lang siya kuya. I didn't expect after like 7-8 years na ba? Ganun, Magiging karoon na yun. Oh my gosh! Yeah. Ganun yun, kuya. So, syempre, ang una nangyari is that naging participant ako. Meaning nun is sa youth camp, syempre attendee ako, tapos sila yung parang service team na nakita ko lang siya, wala lang din lang sa akin. Normal lang ako. Normal lang. Nag-exist lang ako. But the next camp, kami na ang part din na service team. Yes. So, noong time na yon, nag-guitar ako sa music team, tapos tinuturuan niya ako mag-guitar. Hindi na nag-start, parang after ako sa kanila. Wala lang, na-miss lang ako. Tapos sa diary ko pa nun. Yeah. Siya talaga yung nagkagusto sa amin dalawa. Atras lang. Happy crush. Happy crush. Happy crush lang. Siyempre, hindi ko sinasabi sa ibang tao. Like, kinikip ko lang talaga sa send ko kahit ilang years na nag-pass. Parang happy crush lang, gano'n. Hindi ba nalata ko yun ng time na hindi ko na pinansin? Occupied lang din. So, kasi may jowa siya, no? Yeah, meron. Tapos, ang first conversation namin ay Ba? hini ka ng mga jokes. Yeah, I remember that one. Humingi ako ng jokes sa'yo nun. Tapos sabi ko, pahingi ako ng jokes kasi gagamitin ko siya sa girlfriend ko that time. So, sa kanya ako humingi ng mga pick-up lines, ganyan. Sobrang witty kasi na itong tao. Alam niyo yung mga friends ko, super hindi ko mag-joke. Ang dami, sobrang beta. Tapos pag ikaw na yung nag-joke sa kanya, parang, yun na ba yung best mo, di ba? So, parang nakaka-intimidate minsan. Pero sobrang galing niya talaga mag-joke. Minsan, hindi ko pa narinig. Oo na, tama din na sinatabi. So, yun. So, saan na ba tayo next ulit nagkita after nung time na yun? Kasi tagal-tagal din eh. Basta, after ilang years, yan, nagkakita kami sa mga meetings, ganyan na, or prayer meetings. Tapos, ito na nga, nung nag-debut ako noon sa 2019. Yeah, the debut. Ka-close ko talaga nga si Ate Alex. So, syempre, hindi ko naman in-invite lahat. Yung mga close lang. Kasi sa club yun eh. Tapos, ito naman, hindi siya invited. Hindi ako invited doon. Nalaman lang nung isang tita namin na bakit hindi ka invited? Dapat kasama ka. So parang, ayun, biglang sabi ko nga, wag na. Tapos nagulat sila. Hindi pala ako in-invite ni Cristel. So ang nag-invite sa akin yung mami na lang niya. Sinabi na, uy Dave, sama ka sa... Yeah, kinausan ako ni tita noon. Hindi naman ako ma-invite ng ate ko. Siyempre, in-invite lang din siya. Pre-chess siya. Ano tanong seats, di ba? Oo, hindi ko rin talaga in-expect yung araw na yun mapapasama ako doon. Saan na ba nangyari ng debut mo na yun? Wala. Asa mo lang. Anong tingin mo na sa akin? Actually, tingin ko sila parang very unusual itong debut na to kasi sabi, ang venue daw sa club, sa party. If hindi nyo tatanungin, yun yung unang beses kong naka-experience ng party. Like, sayaw, maingay yung music. Tito. Alam niyo, parang ganun lang ako ng ganun sa bar. Nagpa-pole dancing ba siya na naalala ko. Tapos yung friends niya, sobrang wasted lahat. Kami, sobrang wild, ganyan. Tapos parang kami kasi, kami na yung mga medyo nauna na uminom kasi maka-experience ng drinking. So alam na namin how we handle alcohol. Baga sila kasi, sige, ganyan. Pero kami, may timing na talaga. Slow down, ganyan. So, I mean, gets ko naman. Pero, yeah. Ang minantay na yun, mga tingin mo sa akin, wala lang. Actually, hindi ko ito nasasabi sa iba. Pero kasi parang kasalanan na I found her attractive that time. Pero hindi pwedeng Kasi di ko may joke. May jowa ako ng time na yun. And we were having a problem. Sabi ko parang, yung nandun ako sa debut, nakikita ko rin yung family niya, your friends niya, parang, sayang kung wala siguro akong jowa. Ito sana yung niligaw ako, ganyan. But then again, I'm very grateful naman for what I have that time. So mag-ano lang siya, dream lang siya. Parang na, what if lang. What if lang naman, wala namang nangyaring third party or one. So, he was really attractive that time. Kasi naka-gown siya. Naka-gown. Hindi siya gown din. Yes, na shiny.
Yeah, shiny gold dress. Ay, nabi, tama na yung dito. Ito yun. Hindi ako naitip debo yung topic natin dito. Na. So yun nga, after ng debo ko, syempre, years past, with pandemic na. Yeah, pandemic. So we're both like heads of the org. Yeah, the YFC organization, parang nag-level up yung service na. Different areas. From chapter heads from different areas. Naging Cluster. cluster heads na partners kami, bigger responsibility rin in bigger area. Yeah, so nag-partner kami at tawag namin parts. Yun talaga yung tawag. Sa ang tawag na partner. Nung ginagawa ko siyang parts, PARTZ, parang tropa. Kasi pag partner, parang may pagka romantic feeling. Wala naman ako very manang na parang, pati ko may mali siya na pag partner. Sabagay. Yeah. Very manong nga talaga siya when it comes to those kind of At tapos yung kanya parts. Tapos yun, hanggang sa halos everyday na nagkaka-chat, ganyan. Ang yung nagkakausap. And, nanonotice ko na feeling ko may something siya sa akin. Siyempre, girls, assume natin yun, diba? Na parang alam mo naman kung normal yun or may something. Ngayon, ayoko mag-assume. Kahit yung family ko, inaasan na ako. Pero ayoko mag-assume. Like, wala kasi nasabi. Ano ka lang, sasabi siya, ganda mo, ganyan. Ganyan. On my defense naman, that's true naman. Nagbibigay ako ng signs, ng gestures. Pero one time ko hindi ko makakalimutan yung may sakit daw siya. Tapos siyempre, may kasi sila, may sinend siya sa akin na schedule kung sino yung maglilinis, ganyan. Tapos parang siya yung nakatuwa, tapos may sakit siya. So, ang ginawa ko, parang bumili ako ng food yata nun para ipadala sa kanila dahil parang hindi na siya magluto, ganyan. Or nagluto ka. Nagluto din ako actually. Kasi may, several times siguro, sakitin kasi siya. Really pa yung point. Sorry. Pero yun nga, nagluto ako ng egg drop soup, tapos pinadala ko sa kanya. Egg drop soup pa yun. So, may pa-letter pa siya too. But I think, before naman ako magpadala, ang unang nagpadala, siya. Parang meron silang business that time ng magkakapatid. Tapos meron siyang cookies na Wait na. Or, dahil isa may nagpadala. Kasi birthday mo noon. At may pinasabay tayo isang friend na aalis na kasi siya doon. Yeah, pero for me kasi, yung mapadala ng ganun, it's a new thing or it's a big thing for me kasi most of the time ako yung nagpapadala ng ganito. Parang, ganito pala yung feeling pag may nagpadala. I feel so special. No, so based sa akin, normal lang naman kasi diba, as a partner sa org, so parang birthday niya, so wala lang, treat lang, birthday treat. Hindi ko alam, big pala yun sa kanya. Yeah, pero that time kasi talaga, nakikita ko na siya as a potential to be my girl. Wait, di ba ng time na yun, wala na kayo ng ex mo? Wala. 1 year ago na yun, kasi we're break kami na kasama kami sa pandemic So yung relationship namin nadami sa pandemic. Pero yun lang, we have to move on, we need to move forward. So, nakikita ko na siya sa potential partner talaga. Parang gusto ko yung ganitong tao sa buhay. Very positive, sobrang taas na energy, very beautiful, di ba? Sino ba namang hindi ma-attract sa ganyan, di ba? Tapos, alam mo yun, parang pag nakita mo siya yung taong, nagkakaproblema ba ng tao do? Di ba? Parang masaya. Parang very understanding and very, God-fearing person. Which is which are my top priorities when looking for a partner. Yun nga. Kasi ako ganun din ako . Okay, so ayun nga, syempre, nag-start kami talaga as, actually, friends, Kuya lang tayo. Kumbaga, nag-start talaga kami ng not romantic relationship. Like, nag-develop siya ilang years na, 2014, 7 to 8 years ngayon. Ngayon lang talaga kami naging partner in real life. So, bago na mangyari ang pagiging official namin, kinonfront lang niya nga ako. Wait. Let me tell that story. Wait lang. Sige, ikaw magkikwento. Pero yun, guys, bago siya mag-confront, super awkward ko sa kanya. Yeah, sobrang awkward yung araw na yun. But before that, just to share a quick story, before naman ako mag-confront, actually, I tried dating yung Bumble na app. Tinry ko yun, sabi ko, yung feelings ko for her, very joke. Totoo ba talaga yung nararamdaman ko? Baka siya namin nakikita ko talaga kasi during pandemic, madalas talaga kami. Madalas kaming magkakusap. Hindi po, alam ko, mayroon tayo tinatawag na one-on-one. Usually, ginagawa yung brother to brother. Pero ako, brother to sister, naaya ko siya. Tapos parang, siyempre, diskarte na tayo, diba? Tapos parang, naalala ko noon, tinanong ko kung anong hinahanap niya sa lalaki. Out of nowhere, tinanong ko, I asked my friends, sabi ko,
na tinanong ko si Cristel, ganyan, kung ano yung hinahanap niya. Tapos sabi sa akin, parang halata ka na niya nun kasi bakit mo tatanungin niya? So parang kinakabahan ako. Yung ako na din sa akin. Ganap na niya pala ako doon. Tapos nun, after nun, nag-try nga ako mag-date ng Bumble, ganyan. But then again, bumalik pa rin ako sa kanya. Hindi siya talaga yung gusto ko. I mean, there are other girls, marami ako pwede i-date, pero siya yung pinili ko, siya talaga yung gusto ko. So there's this time, we had our Christmas party that time, swimming party actually. Tapos parang may pool doon, may billiards. So ayos din yun. Tapos inaaya ko siya mag-billiard. Tapos parang ang awkward niya. Parang, huwag na, madalas naman tayo nag-uusap, nagbabaling, makipag-hawat ka sa ibang tao. Tapos hindi siya tumitingin sa akin. Tapos ako, okay, baka may yun lang yun, Marga. Tapos tumagal-tagal din yung oras, hapon, ganun pa rin. Tapos naglalaro kami ng game noon, ganyan. Tapos yung mga sagot ko dun sa game na parang, ano siya, ano yung wise mo, ano yung mga bakit mo, ganyan. Tapos meron din naalala ko, na parang, paano kung sabihin ko na kaya sa kanya? Tapos parang naging attention na, tension is rising na, Hindi ko alam kung nag-expect pa ako or oo. Actually, that time, tinanong namin yung ate namin na yun, yung parang hit namin na, sabi ko, natatakot ako umamin kasi baka makuya zone. No, sorry, kuya lang talaga tingin ko sa'yo, ganyan. So, parang, nag-hesitate ako, ganyan. Tapos parang, nung gabi na yun, ihahatid ko siya. Tapos sabi ko, ihahatid na kita sa bahay, no? Pero syempre, ano na yung gesture na yan. Tapos sabi niya pa, isama natin yung isa, isipin nila, may something tayong dalawa. Oh my God, ano ba yan? Ano? Ito na nga lang yung time. Tapos nung nasa kotse kami, tatlo kami. At ang dami niyang friend namin isa. Nagtutulog-tulugan siya. Alam ko hindi naman talaga siya inaantok, pero nagtutulog-tulugan siya. Parang ayaw niya talaga makipag-usap. Ganyan. Mag-atsa natin na namin yung friend namin. Tapos kinonfront ko na siya habang nagdadrive pa kami. Sabi ko, ba't parang awkward? May problema ba tayo? May dapat ba tayong pag-usapan? Ganyan. Sabi mo nun, alam ko, di ba, ang ano kasi, baka isipin nila may something tayo. Kaya hindi mo na ako dumidikit, naging distant mo na ako. Kasi hindi ko rin alam. Ang hirap mag-assume. Ayaw ko rin mag-expect. Nung narinig ko yun sa kanya, si ate to, do you want answers or repeat? So, parang, anong answers? Ganyan. So, nag-park muna kami somewhere malapit sa bahay nila. Tapos noon, din na sinabi ko, nahihirapan ako magsabi kasi natatakot ako sa output or sa result, ganyan, sa outcome, no? Then again, I use courage talaga sabihin sa kanya na gusto ko siya. I want to take care of her. Sabi ko na, I like you. I want to take care of you. Hindi naman grabe. Hindi naman ganun agad. I want to take care of you. I want to love you. Diba? I want to give you the best life that you could have. Talaga. Sabi ko, gusto ko tang ligawan. Kung kinakailangan kung magpaalam sa magulang mo, gagawin ko talaga. Sinabi ko yun sa kanya. Then, yun na nangyari, yung pinakamagandang sagot na nakuha ko. Wait lang. O, syempre, ako naman, no. Ano ba ang Bakit never ako nagka-relationship in my whole life. Even MU, I mean, mga friends ko, syempre, all girls ko, tas ako yung tipong manang and very strong personality. Dami kong gustong gawin in life. Diba, wala na akong time sa jowa-jowa, ganyan. Niwala talaga ako, huwag na mag-jowa dapat. Pero syempre, tingnan na yun sa akin. So, hindi ko naman itatanggi na may na-develop na rin akong attraction na feeling sa kanya. Siyempre, halos more than a year din tayo, no? Nagkasama sa more than a year. 2 years na. So, parang yun, I really parang see him as a potential, ganun. But, di pa ko ready to. So, syempre, imagine, hindi mo sasabihin yun sa'yo. So, I was overwhelmed. Kaya, yung makaisip na sasabihin ko, wala akong sa invest date ko. At ang sinabi ko is, ay mga closing doors. Yun yung sinabi niya. Wait lang, hindi. I'm not closing doors. Then sabi mo, first of all, thank you for adding courage to tell me how you feel about me, ganyan. Tapos sabi mo ba, kaso lang, ngayon, ang priorities ko school, talaga, dami kong gustong gawin. But, I am not closing my doors naman. So parang ako, okay, nag-gets ko na ako. Ako na talaga is I'm not yet ready to enter into. Yeah, sabi niya actually na hindi pa sa ready mag-relationship kasi nga focus niya yung studies muna. But then again, sabi niya hindi naman daw close ang doors. Di wanna close ang door. So for me, ang take ko dun is parang may chance naman pala. May pag-asa naman pala. Yun nga lang, may priorities lang siya. Pero ang labo na sagot ko na. Sobrang labo na sagot niya noon. Then, nagka-date naman kami after noon. So, ano naman yan? That's not the story. Okay? So, stay tuned in, guys.
So once again, that's how we met each other, and I hope na natuwa kayo sa simpleng kwento namin. So, we started to meet as kuya. Actually, nagkakilala kami as kuya muna, nagkakilala kami as kuya, then as partners, till now, Sa Youth for Christ. yeah, sa Youth for Christ. So, tune in for the next episode. Yes, guys. Thank you so much for watching and giving time. Yeah, don't forget to like and follow us at Spotify. Yes. Thank you. Bye.